Ang nangyari diyan, base lang sa papel na opinion lang ng isang tao na walang peer review, walang comparison with other views, masyadong hilaw na professional opinion 'yon. Very very vulnerable to bias. Itong si witness, si Del Campo, sinasabi niya professional na uupo ka lang sa silya sa loob ng aircon na kwarto na hindi ka na mag-a-analyze, hindi ka titingin sa mas matibay na concrete evidence sa labas. With respect, baka overwork sila, baka kulang sila sa oras, o baka lazy, o I don't like to use those words, no? Pero kung professional ka, hawak mo yung ganyang kasensitive na auditing unit, medyo tibay kabayan mo naman ebidensya mo. Huwag yung puro papel-papel lang na nasa loob ng aircon room na walang connect sa reality sa labas. Opo. Dating po sa inyo na yung palang the way sila mag-evaluate itong mga auditor na ito doon sa mga dokumento ay nakabatay po sa kanilang professional, yan gamitin natin yung termino, professional interpretation po nila o opinion pagdating dito nga sa mga dokumento ng pangalawang Pangulo patungkol nga sa paggamit doon sa confidential funds. At sinasabi pala na wala palang specific, tama ba attorney, na nakalagay doon sa joint circular kung papaano dapat i-evaluate ang mga dokumentong ito? Kasi na-confirm kahapon na batay lamang sa kanilang mga personal na interpretation. Yan ho ba, kung sa batas ho ba natin ay yan ho ba reasonable? Makatwiran ho ba mga ganyang pagbubusisi sa mga dokumento o sa mga resibo na tinatalakay dyan ngayon sa impeachment trial? Hindi siya makatuwiran eh. Kaya nga sineperate yung ICFAO, yung separate unit sa loob ng Office of the Chairperson. Kaya nga sineperate yun. Dapat hindi pwedeng papel-papel lang dahil ano yan eh, confidential auditing yan eh, na dapat parang magtrabaho naman na go beyond the documents, na go for other more credible, reliable evidence eh. Kaya nga tinapasok yung 1992 circular ng defense na sinasabi ni Attorney Kapunan na superseded na daw yon. Napaka-importante ng 1992 circular na yun dahil nung year na yon, kung naalala nyo, transition from Cory to Ramos, yung flagship program ng both President Cory and President Ramos, yung flagship program nila is peace. Kaya nilabas yung circular na yon. Dahil at that time, wala pang confidential fund, Intel fund pa noon, intelligence fund, na gradually nag-shift from Intel to confidential fund para from military naging civilian in nature. Dahil po nung araw, inaakit ng gobyerno, sumuko ang rebels. At yung sukat ng success, hindi yung ma-arrest mo basta-basta yung rebel. Ideally, maganda yung kung ma-arrest mo. Pero yung mas importante doon, ma-convince mo, makausap mo kung saan loob siyang sumuko. And that earns higher points of success. So, itong si witness, si Del Campo, sinasabi niya professional na uupo ka lang sa silya sa loob ng aircon na kwarto na hindi ka na mag-a-analyze, hindi ka na titingin sa mas matibay na concrete evidence sa labas. With respect, baka overwork sila, baka kulang sila sa oras, o baka lazy, o I don't like to use those words, no? Pero kung professional ka, hawak mo yung ganyang kasensitive na auditing unit, medyo tibay kabayan mo naman ebidensya mo. Huwag yung puro papel-papel lang na nasa loob ng aircon room na walang connect sa reality sa labas. Opo. Opo. Kasi ang hirap po kasi, ang problema po o magiging issue kapag nakabatay po sa personal na interpretation, papaano po yon mababalanse na hindi ka magiging bias? Yun po yung tanong, attorney. Yun po, definitely very biased kasi pag professional opinion yun, hindi professional conclusion dahil ang nangyari dyan, base lang sa papel na opinion lang ng isang tao na walang peer review, walang comparison with other views, masyadong hilaw na professional opinion yun. Very, very vulnerable to bias. At ang isa pa, hindi pala siya kasama doon sa pumirma. Baga, in-endorse lang sa kanya yung mga dokumento mula sa dati pang humawak noon at wala siyang personal na kaalaman talaga patungkol sa kumpletong nilalaman o baga doon mismo sa mga dokumentong inimbestigahan o binusisi ng mga nakaraan niyang mga kasamahan.
Yun po yung sinabi niyo po, yun yung tinutumbok ni Attorney Christine dahil yun yung ano yung wala talagang personal, hindi personal knowledge. Hindi, ang professional opinion ni Del Campo ay hindi personal knowledge na napaka-importante po yun. Opo. Ah, so definitely very very yung evidentiary value ng testimony ni Del Campo kahapon is masyadong incredible. Opo. Pero kung bibigyan niyo po ng kahulugan ang opinion, kasi nag-object din si Attorney Kapunan that time yung ginamit po yung salitang opinion Gamitin daw yung professional, hindi ko nakalimutan ko lang yung isang word, professional interpretation. Ayan ho ba ay same meaning pa rin para po sa inyo bilang isang abogado? Ay, iba po yun. Kung personal interpretation mo lang, isabit mo lang sa papel yun. Hindi na kailangan dumaan ng hearing yun. Sabihin mo, this is my opinion, hindi mo na kailangan i-hearing yun. Dahil yung i-hearing, yung galing sa witness mismo na nakita niya with his own eyes, narinig niya with his own ears. Walang kung gano'n, yung opinion ni Del Campo, definitely, opinion lang yun. Opo. Baga hindi po, walang bearing, hindi po katanggap-tanggap kung sa korte mismo, talagang regular courts ito haharap, attorney. Ay, nako, sa regular courts, pag ginawa yun, kung ginawa ko yun, mababoldyak ako ng judge. Masyadong lenient lang itong si presiding judge Jesus Escudero. Pinapalusot niya yung mga opinion na dapat fact ang tinetestify ng witness, hindi opinion. Opo. Since ganito pala, na hindi pala pinal yung kanilang naging desisyon, itong COA, pagdating po doon sa paggamit ng conflict funds ng Vice Presidente, sa tingin mo dapat yung depensa ay maghain ng i-dismiss na itong article ito dahil wala pa pala, hindi pa pala pinal, attorney? Dapat lang, premature. I-dismiss for being premature, for failure to exhaust. In fact, pag dumiretso ka nga sa Supreme Court, gagawin ng Supreme Court, ibababa niya muna sa Court of Appeals. Doon magkakaroon ng hearing of the COA findings sa Court of Appeals before finally umakyat sa Supreme Court. O baga, para po sa inyo, ang dating po ninyo doon sa mga naging pahayag, premature pa lamang, yun po yung eksaktong baga nakapending pa ngayon na dapat desisyonan pa nila. No, very premature. Kumbaga, unborn fetus pa yan. So, yung article niya dapat ma-dismiss na. Dapat iakyat sa Supreme Court, tapos ang gagawin lang ng Supreme Court, i-remand sa Court of Appeals for reception of concluding evidence, of concluding arguments. Opo. Pero doon ho sa mga resibo, may dalawa kasing na ihayag kahapon na dalawa palang klase yan. May payment of rewards, may payment for information. Yung payment of rewards, yun yung parang doon nagkaroon ng notice to disallow dahil nga wala pong sapat na mga dokumento like official receipts, sales invoice, dahil mga acknowledgement receipts lamang. Pero may pinakita kahapon na isang probisyon ng ating saligang batas na maari pala yung maliban sa official receipts, pwede rin yung mga adequate documents, which is yan din yung kinumpirma ni Del Campo sa kanyang sagot kahapon sa presiding officer, attorney. Oo nga, yung adequate supporting documents na, yung testimony sa House of Representatives. Pero yung nagtataka ako dito, bakit kailangan na yung reward, kailangan mo yung mga specific details na. Hindi, pagka pinagdugtong-dugtong mo yan, delikado yung buhay ng informant niyan. Kung sino nagbigay ng information, kung kanino binigay yung reward, hindi ka agad binibigay ka agad. Masyadong delikado yung information na yan. Kawawa yung informant. Nabigyan nga ng reward, napatay naman. No? So, very unreasonable yung demand ng COA na yan. And besides, bakit ngayon lang ganyan yung COA? Hindi naman ganun yung COA nung araw at saka sa other government agencies na mas malaki na times 10, times 100 yung confidential funding nila. Bakit hindi hinahanap ng COA yon in other government agencies? Bakit dito sa napakaliit na amount na kumbaga 125 pa yan o something? Opo. Samantalang billion sa iba. But hindi ina-apply that same principle in other government agencies, no?
Opo. Sa inyo pong karanasan, attorney, yung mga dating mga COA auditor ho ba, kapag humihingi po sila ng proof of success doon nga sa paggamit ng confidential funds, ganito rin ho ba? Yung same thing ho ba yung pag-i-evaluate tulad dito kay Del Campo? Napakalayo. Ah, Ngayon, ang dati yung ginagawa, yung proof of success, kasi yung mga rebelte mismo, hindi sa mga rebelte mismo yung information, kundi yung prutas ng anti-insurgency campaign. Like kunyari, nagkaroon ng na-develop yung community ng insurgency area o nabigyan ng gamot. Actually, gamot talaga ang usually binibigay doon dahil yung mga rebelde, maraming sakit sila. In fact, ako, nung kinausap ko yung mga rebelde dati, ubo na yung isang rebelde na yun. Yung gamot, hindi kasi sila pupunta sa ospital dahil natatakot sila maaresto sa ospital. So yung medical team mga aakyat sa bundok. At that time, no, nung active ako noon, the health secretary noon na naging senator was si Juan Flavier. Siya mismo nagpapadala ng medical team sa mountains para bigyan ng gamot yung mga rebels. Kasi yung rebels takot pumuntang ospital yun. Maaarest sila sa ospital eh. So yun nga, nung naging senator na si Flavier, one of the better senators, tinuloy yung practice na yun na yung mga gamot, yun yung pang-akit, confidence building measures sa mga rebel returnees. Tapos ngayon tinitira ngayon ng Commission on Audit. Ay nako, that's a fatal mistake by the Commission on Audit by that particular team. Opo. Kasi doon, tama po, na nabanggit mo yung gamot at yung pagkain na ginamit daw, yung confidential funds para po dyan, sinasabi po ng joint circular, bawal. Kaya nga, hindi daw compliant dahil ginamit yung pondo sa ibang purpose, which is hindi naman po nakasaad daw sa joint circular, which is tulad nga nasabi po ninyong paggamit o pagbili ng mga gamot o mga pagkain bilang rewards doon po sa mga informant, attorney. Hindi naman bawal. Wala, yung word naman na ginamit actually hindi ko nakita sa joint circular na nagsabing bawal yung gamot. Wala ko nakikita ng ganun. At most irregular or pero ano yun I cannot believe it na ganun dahil alam niyo po nung dati nung ako mismo ang nakikipag-negotiate sa mga rebels, no. Yung dati yung Office of the Presidential Advisor of the Peace Process, yung office niya nasa, kung tawagin niya yun, na Philippine Heart Center. At tapos yung yung on the same floor ng OPAP, nandoon yung Medicare na kung tawagin niya yun ay PhilHealth. So yung mga nag-a-advise sa rebel returnees sa peace negotiation noon, yung Department of Health, yung Medicare, PhilHealth na at that time si Juan Flavier ang health secretary, kaya napakahusay ng medical mission sa mga rebel infested areas at yun yung nag-akit ng kusang peaceful surrender by the rebels. Tapos ngayon ibabawal yun. Naku po, big mistake yun. Opo. At bukod dyan, attorney, may sinabi din pala hindi pala, silent din ho pala yung joint circular na pwede palang gumamit din pala ng mga alias. Hindi ho bawal yun. Wala po sinasabi doon sa kanilang JC. Wala nakasulat na ganun doon. Sa standard practice yun, do use of alias. Opo, sa katunayan nga na itinanong nga doon mismo dyan sa kay Del Campo kung ang paggamit ba ng mga nakakatawang mga pangalan ay ibig sabihin ba ipeke o fictitious po ba daw. Sabi, hindi naman sinasabi po doon. Hindi niya masagot hindi niya alam. Wala namang silent po yung batas kumbaga pagdating po dyan, attorney. Silent po kasi alam nga naman yung real name ang ilalagay mo doon, hindi mapapatay yung si informant. Oo. So baga, hindi po nilabag ng Vice Presidente yung paggamit ng alias at yung paggamit ng pondo para sa confi funds, para po sa inyo? Wala pang nilabag si Vice President.
Mm-mm. sa paggamit ng areas at paggamit ng confidential funds. Opo. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Attorney, ano yung pakiramdam kaya ng mga Intel community? Alam ko marami kang mga kakilala din, kang UPI at talagang mga dating general andyan po. Ay, ano ho yung pakiramdam po nila na ito pong mga ganitong mga sensitibong mga impormasyon or itong confidential funds ay natatalakay po ngayon sa impeachment trial ng Vice Presidente? Kahapon may press con yung UPI kahapon. Kasama ko sila kahapon. Hindi lang UPI ang medyo galit dito. Pati yung active, yung nasa loob ngayon na active. Kasi yung anti-insurgency nila is now in danger of collapse. Ma-imperil yung anti-insurgency movements, activities ngayon. At active hindi yung mga retired, active. Siguro maglalabas yung UPI ng another podcast on the sentiments of the active soon. Baka tomorrow meron na.